Hello, kumusta kayo? Kumusta ang lahat sa aking mga kababayan, lalong-lalo na sa mga OFW, saan sulok ng mundo man kayo naroroon. Sana okay kayong lahat. At please subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video. So itong channel na ito guys is medyo matagal na ito pero ngayon ko lang ito ina-uploadan ng video kasi nga minsan busy ako at saka meron pa akong isang channel, yung ating Ili TV. Yun yung aking main channel, no? Dalawa yung channel natin sa YouTube. So, ang pag-usapan natin today is itong about sa mga ano pa rin, Duterte. At naglabas ng statement no si Bongbong Marcos at si Bersamin na kisyo si Digong lie, okay, sinungaling. Alam nyo, dapat gawin ni Bongbong Marcos ay ayusin niya yung kanyang gobyerno. Ayusin niya yung mga congressman niya, yung kanyang pinsan, at ayusin niya ang senators, buong gobyerno niya, ayusin niya. Hindi yung yun lang ang sagot niyo sa dating Pangulo. May hawak silang mga papel. Ang problema kasi sa gobyerno ni Bongbong Marcos, ginagawa nilang walang alam o bobo ang mga Pilipino. Isa na dito ang mga trolls, ang mga bashers, mga anti-Duterte. Nababasa ko yung mga comment ninyo. Yung comment ninyo wala sa topic. Out of topic kayo. Ganon kayo eh. Ganon talaga kayo. Yung mga comment ninyo dyan, doon pinatama sa inyo. Kasi dapat ang comment ninyo is about doon sa topic. Kung ano yung tinapik ng vlogger, pero yung comment ninyo ay pinatama ninyo sa inyo. Sa inyo lang yun. Kasi hindi naman mga vloggers ang issue dito. Hindi mga vloggers ang pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito ang problema sa bayan. Ang pera ng bayan, ninanakaw ng mga politiko. Kasi kayo, hindi siguro kayo nagbabayad ng tax. Kasi yung mga kinakain ninyo puro tai. Puro galing sa ayuda. Puro galing sa ayuda na ninanakaw ng mga politiko, binibigay sa inyo. Binabalik lang sa inyo yung pera ninyo, masaya naman kayo. Napakainin yung mga anak ninyo sa galing sa ayuda na galing sa nakaw. Di ba? At alam ninyo, ang ayuda ay hindi lahat ay napunta sa pagkain. Kung ang iba dyan, pinariban yung pera, yung iba sinugal. May kilala akong ganon. Yung nakatanggap ng 4 piece o yung mga ayuda-ayuda, binangbayad sa utang. Yung mga kalalakihan, pinangbili ng alak, pinangpunta sa sabungan. Yung mga kababaihan na mga chismosa, na mga tumatanggap ng ayuda, ay pinunta sa salon. Pinariban ang buhok. At yung iba, umupo sa lamesa at nagtong-its with alak pa. Doon napunta ang ayuda. Sinong kawawa dito? Unang-una, kawawa kami, mga OFW. Kasi kami, grabing trabaho namin dito. Tapos, para makapadala kami. Alam ba ninyo, 2 beses kami nagbabayad ng tax. Kasi nagbayad kami ng tax dito sa abroad. Pagdating sa Pilipinas, binabawasan pa yung pera namin. Saan pupunta yon? Sa tax. Tapos nanakawin lang ng gobyerno para ipakain sa mga Pilipinong tamad. Umaasa sa ayuda, mga mukhang ayuda. Hindi lang naman manghanap ng paraan para magkaroon ng pera. Yung sasabihin ninyo, hindi kayo bagay mag-vlog.
Dahil mga pangit kayo. Yun lang ba masasabi ninyo? Yun ang mga komento ng mga tao na tai ang laman ng utak. Tai ang laman ng utak. Kasi tai din ang kinakain ninyo. Yun ang tandaan ninyo, ha? Sa tingin ko, ito si Bongbong Marcos, hindi na ito magtagal. Ewan ko lang matapos niya yung remaining 3 years niya. Kasi, lapit na siya matapos. Meron ba kayong nakita ang pinatayong malaking mga hospital? Luzon, Visayas, Mindanao? Meron? I-comment nyo sa bidyong ito ang mga nagawa ni Bongbong Marcos. Lahat ng nagawa niya. Yung hindi inumpisahan ni Digong, kasi yung may mga proyekto na tinapos nila lang na ang credit na nila nasa kanila yun. Pero inumpisahan na ni Digong yun. Yung i-comment ninyo yung ginawa niya na sa sarili niya. Mga ospital, eskwelahan, malaking tulay. Wala naman tayong pandemya, di ba? Mayroon lang tayong dumaan na bagyo, pero lumipas naman yun. Di ba? Sa panahon ni Digong, nagkaroon tayo ng pandemic. Almost 3 years ang pandemya. Bumaba si President Duterte, mayroon pang pandemya. Hindi pa tapos. Yan ang tandaan ninyo. Pero, kahit pa man ganun, mayroon siyang nagawa na maraming proyekto. Ganon katalino si Digong. Walang makapantay sa kanya. Kaya idolo ko yan eh. Idolo ko yan. So, patunayan ninyo yung sinabi ninyo na sinungaling si Digong. Yun ang patunayan ninyo. Patunayan ninyo. Bakit tinanggal ninyo si Saldico pagkatapos ng inyong budget? Yun ang tanong. Diba? So, tapos lumabas itong mga blanco-blanco na papel patungkol dito sa budget nila. Na pinirmahan naman ng presidente nyo na sobrang talino na hindi niya tiningnan yung budget na bakit may blanco, bakit hindi niya question na bakit ganito, bakit wala nga alam. Siguro sa tingin niya okay lang yun. Sige, fights. Pero sa mga tao na may alam sa batas, hindi talaga pwede yan. Yung ganon. Pasalamat kayo, nandyan pa si Duterte. Nandyan pa si Duterte na nagsiwalat sa mga ganitong mga gawain ng gobyerno. No? Ang gusto kasi ng gobyernong ito, na pabayaan sila kung ano yung gagawin nila. Kasi sila ang nasa power. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Gusto ninyo, pabayaan na lang kayo na isulong ninyo yung People's Initiative para tatagal kayo sa pwesto. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Wala na gusto mga tao sa inyo eh. Tapos gusto pa nyo tatagal kayo dyan. At gusto pa ni Martin na siya magiging Prime Minister sa Pilipinas. Los ni mo dong. Los ni mo. So ito nga, Martin Romualdez, pangalawa nating pag-usapan. Basti Duterte. Kung pinanood ninyo yung ni Basti, yung kanyang channel ng Dabawinyo, doon, yung lahat na sinasabi ko dito, ay napanood ko na ito. Kaya ko nireaksyonan dito sa channel na ito. Kung maliit lang channel lang ito guys, kaya wag nyong dibdibin. Wag nyong dibdibin. Compare sa ibang vloggers na milyon na ang mga subscribers. Pero nga sabi nila, pag mayroong buzzers, effective ka. Pero pag walang buzzers, hindi ka effective na vloggers. Kaya marami na akong buzzers na mga tanga. Kaya siguro effective na rin yung aking mga sinasabi. Kahit nagkabuhol-buhol yung aking mga sinasabi, pero
dinidibdib din nyo, kaya nagkaroon kayo ng komento, opinion na wala sa topic. Kaya nga, bangabangag kayo eh. Kasi nga, bangabangag, kaya yung mga komento ninyo, wala sa topic. Out of topic kayo. Oh, yun, ha? So, tinawag na tikasan ni Basti si Martin Romualdez Tambaloslos. Bakit kamo? Kasi 3 pala ang kalaban nito sa kanilang distrito sa Leyte. 3 yung kalaban na ginurgor. Isa na doon si Nini Bacali. Ha? Kasi si Nini Bacali daw ay hindi botante doon. At yung iba ay walang kakayahan na magiging politiko dahil siguro walang pera. Hindi katulad niya na mayaman, powerful, at dahil marami silang pera, dahil sa mga pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan, meron pa nga itong issue doon sa robbery na yung binitbit niya yung doon sa ibang bansa, yung malita na isang malitang pera. Diba? Tikasan, kayo na ang mag-ano kung ano yung tikasan sa Tagalog. Sa mga Bisaya, alam nila yan. Ano yung tikasan? Mambubudol. Mahilig manggurgur ng kalaban. Talawan, putig itlog. Alam mo yung putig itlog? Takot matalo. Kasi alam mo sinong tatalo kay Martin? Si Nini Bacali. Ang tatalo sa kanya kung hindi nila ginurgur yun. Tama yung sabi ni Inday Sara na si Martin nagiging politiko na walang kahirap-hirap kasi walang butuhan. Hindi siya binoto ng tao. Alam ba ninyo yun? Si Martin Romualdez hindi binoto ng tao. Kasi nga ginugurgor ang kalaban. Tapos may ambisyon pang magiging Prime Minister ng bansang Pilipinas. Sus, Ginoo kong Diyos. Kayo na talaga ang pinaka-bubo at pinakatanga kung gawin ninyong Prime Minister yung animal na yan. Diyos ko po. Kaya ang mga tao sa Pilipinas, dito na tumatakbo sa ibang bansa. Dito na tumatakbo sa ibang bansa. Akala ko nga wala nang mag-abroad eh. Nang si Bongbong Marcos ang nakaupo. Kasi sabi nila nung eleksyon, nung nangampanya pa, pati nga ang mga kamag-anak ko, nabudol, kinalaban pa nila ako nung eleksyon. Putang ina. Kasi hindi talaga ako nag-Marcos. Ang sinuportahan ko nung 2022 si Isko Sara talaga ako. Tapos, inaway ako ng aking kamag-anak. Putang ina, sabi nila, pag si Bongbong mapresidente, wala nang mag-OFW. Uuwi na ang lahat ng mga OFW kasi yayaman na ang Pilipinas. Kasi wala na tayong utang kasi bayaran ni Bongbong Marcos ang utang ng Pilipinas dahil marami silang gold. Animal na yan. Nabudol din sila sa gold. Marami daw gold sila. Anong nangyari? Magkano na ang utang ng Pilipinas ngayon? Diba? Yun. Anong sabi ko? Pikat ninyo. Pikat. Wala na daw mag-abroad at uuwi na mga OFW. Asan? Asan ang uuwi nga. Pagdating doon, 1 linggo pa lang gusto nang babalik sa abroad kasi sobrang hirap sa Pilipinas. Ganon ba yun? So yun guys, ganon. Yun ang sabi ni Basti. Tikasan si Martin Romualdez mula noon pa. Tapos yung sabi ng Kumilik na yung mga politiko bawal sasama sa mga ayuda. Anong bawal? Sinunod ba nila yon? Hindi. Ito mga himodpoint ni Martin at himodpoint ni Marcos na mga Nograles. Anong ginawa? Starring doon sa ayuda. Sa DSWD ayuda na pamimigay, nandoon.
starring ang mga Nograles. Tapos sabihin ng Comelec, oy, disqualify ninyo yan. Kasi sabi niyo, may kaparusahan yung mga politiko na sumali dyan sa ayuda ng DSWD. Oy, disqualify ninyo si Nograles. Di ba? At tinambakan ni Digong si Nograles sa isa sa mga survey. Hamakin mo 76%. 76 point something si Digong sa survey. Si Nograles 23%. May sobra konti. Kinalaban ninyo dating Pangulo yan eh. At maraming nagawa sa Pilipinas. Kaya ewan ko na lang sa inyo. Kaya yung iba dyan tumatakbo. Ano lang naman yan eh, takbo-takbo lang. Takbo-takbo para makakuha ng budget. Tapos igastuhin nila yung kalahati, yung mga kalahati, ibulsa na nila. Hindi naman maibalik sa yun. Hindi naman maibalik sa kaban ng bayan yung pera ng budget ng mga politiko. Hindi mabalik yun. Sa kanila naman yun. Di ba? Bigyan ka ng ang balita, 100 billion. 1 billion yata ang budget dyan sa mga politiko yan para sa eleksyon. Para lang daw talunin si Digong. Well, tingnan natin kung gaano ba talaga ka-powerful yung pera nyo. So hanggang dito na lang muna ang ating update. Kaya vote wisely guys sa 2025 at sa 2028. Kung aabot sa 2028, maraming salamat sa mga aking mga supporters na mga Duterte loyalists. Thank you sa inyo. God bless.